Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. First topic natin tungkol po kay Jean Jordan Avina. Ibinahagi nga ni Jean Jordan Avina ang mga larawan niya kuha po sa isang studio o recording studio. Marahil ginawan po siya ng kanta ng kanyang management. Marami na po ang nakakamiss at marami na din na nagtatanong kung kailan daw nila makikita si Jean Jordan Avina dito po sa Eat Bulaga. Since siya nga naman po ang grand champion ng The Clones. And since hindi nga po siya pumirma ng kontrata sa TVJ Production, mukhang sa ngayon, malabo pa po natin siyang makita. Pero sana, mag-guest siya kahit hindi naman regular. Kasi marami po naghahanap sa kanya na mga Dabarkads sa Eat Bulaga. Samantalang namimiss nyo na rin ba si Jerome Ibardome mga Kadabarkads? Abang-abang na lang po tayo sa Eat Bulaga. Malay nyo, bigla na lang siyang sumulpot. Si Jerome Ibardome kasi mga Kadabarkads, yung mahilig mag-surprise, hindi po siya nag-a-announce kung mag-a-appear ba siya sa Eat Bulaga or hindi. Unlike sa ibang clones na ina-anunsyo agad ang appearance nila sa naturang programa. Samantalang, by November 25, 2025, Tuesday, 8 p.m. po yan sa RJ Bistro. Makakasama natin si Franz Joseph Bincoy, Jerome Ibardome, Toby Safanta, and syempre Dan Christopher Ferrer at marami pa pong iba. Kaso nyo nga po mga Kadabarkads, itong Legends Night 2 ay sold out na. Yes mga Kadabarkads, ganun po kabilis. Sabi nga dito, attention, Legends Night Part 2 has officially been sold out. We hope to see you in the event real soon. Grabe no? Pag talagang andyan si Jerome Ibardome at yung iba pang mga clones, talagang ang bilis lang pong ma-sold out ng mga ticket. Kaya naman ngayon pa lang, congratulations Jerome Ibardome at sa iba pang mga clone. Samantalang usapang Anjo Eliana naman tayo mga Kadabarkads. Simulan natin dito sa post ng isang page. So pinagkumpara po dito si Jimmy Santos and syempre si Anjo Eliana. Sabi nga dito parehong naging bahagi ng EB at parehong wala na rin pero may malaking pinagkaiba. Kay Jimmy Santos, ang tunay na kaibigan, hindi nagsisiraan kahit magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Jimmy Santos, 39 years old po sa Eat Bulaga, ang tagal. Samantalang itong si Anjo Eliana, may sindikato dyan sa Eat Bulaga, masama ibang tao dyan. Anjo Eliana, 20 years sa Eat Bulaga. Ang laki nga talaga ng pinagkaiba mga Kadabarkads. Kung sino pa talaga yung pinakamatagal sa Eat Bulaga, siya yung tahimik at talagang karapat dapat mabigyan ng loyalty award. Samantalang itong si Anjo Eliana na 20 years lang sa EB, grabe po ang panglalaglag sa mga Dabarkads. Kung sa bagay, umaaksyon na po ang TVJ management laban kay Anjo Eliana. Samantalang mula naman sa post ng Philippine Showbiz Hub, sabi dito, is this true? Anjo Eliana filed a lot of cases by TVJ Uncle Big Joey, is very angry. Former Dabarkads now kalaboso. Revelations, slander, and friendship that ended in a demand. Learn why Eat Bulaga finally let go on one of their longest-standing partners. A huge scandal shocked the world of showbiz and politics after it was confirmed that Anjo Eliana was filed with multiple charges by the iconic trio of Eat Bulaga, Tito Sota, Big Soto, and Joey De Leon, or better known as TVJ. The former Dabarkads and co-host of Eat Bulaga is now in the middle of controversy after a series of accusations and revelations he made against TVJ, particularly Tito Zen. So, totoo nga kaya to mga Kadabarkads na multiple na demanda po or kaso ang tinamo nitong si Anjo Eliana and kalaboso na kaya siya? Well, deserve niya to kung may katotohanan nga po itong inilabas ng Philippine Showbiz Hub. Deserve niya to mga Kadabarkads kasi nung nakaraan 'di ba nagpa-interview si Ryan Agoncillo at sinabi niya po 'di ba na nagte-take na ng necessary step or action ang TVJ management. So baka ito na 'yan mga Kadabarkads. Well, deserve niya naman to.
Dahil ang dami niya pong siniraan na mga Dabbercads natin, ang dami niyang binulabog, 'di ba? Talagang naging laman ito ng mundo ng social media. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin etong panunupalpal ng isang Filipino actor, comedian, and syempre, director. Panunupalpal po ha kay Mr. Anjo Iliana. Sino yan? Walang iba kundi po si Martinez, Leo Martinez. So sa kanyang TikTok account, nag-upload po siya mga Kadavercads ng parang short video lang. Tapos pinatamaan niya po doon si Mr. Anjo Iliana, lakas tama daw. Paano ba naman daw kasi nangaakusa ng pambababae, tapos sa huli sasabihin blopping, lakas tama nga naman daw talaga. Nabulaga daw po tayong lahat sa ginawa nitong si Mr. Anjo Iliana. Although nakakatawa yung ginawang video nitong si Mr. Leo Martinez sa kanyang TikTok account, medyo siya parang nakakatawa pero malaman. Tapos direct to the point. Parang panunupalpal na din mga Kadavercads. Yung para bang hindi siya masasaktan pero mapapaisip siya sa mga linya at binitawan nitong si Leo Martinez. Lakas tama, party list. At alam nyo, nakakatawa pa dyan, shinare po ito ni Anjo Iliana sa kanyang TikTok account. Tapos, nirepost niya doon. So, parang hindi yata siya nainis, hindi siya naasar. Nirepost niya pa po mga Kadavercads Nakakaloka, no? Ang lakas talaga ng tama niya. Kasi instead na mahiya siya sa mga sinasabi po ng mga co-actor niya, 'di ba dito sa showbiz industry, parang proud na proud pa po siya mga Kadavercads. Ganito siguro pag walang hiya, no? Alam niyo, pag kasi tumatanda na ang tao, dapat syempre nagkakabait na yan mga Kadavercads. Kasi pag tumatanda na ang tao, parang paiksi ng paiksi ang buhay, hindi po ba? So yung natitira sanang buhay or taon sa atin, gawin natin pakinabang. Itong si Angeliana, kung kailan tumanda mga Kadavercads, dun po nagloko. So, anong tatatak sa isipan ng ating mga kababayan dito sa mga pinagagawa po ni Angeliana? Siyempre, ang tatatak dyan ay yung hindi po maganda. Yun kasi yung pinakita niya na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Maganda kasi na tayo ay naalala ng isang tao or ng ating mga kaibigan sa napakagandang alaala. 'Di ba? Sa napakaganda po na pinagsamahan. Pero kakaiba itong si Angeliana Talagang tumatak po yung mga ginawa niya po na pambabastos, 'di ba? Pambabalahura sa kanyang kapwa Dabbercads, co-actor, 'di ba? So grabe, hindi po maganda yung tumatak sa isip or pagpapakilala ni Anjo Iliana dito po sa ating lipunan. Sobrang toxic niya. Siya yung dapat nalayuan po ng mga taong nakakasalamuha kasi pinakilala niya kung ano siya at kung sino siya. Kaya kung ano man po ang kinakaharap niya ngayon na patong-patong na charges, deserve niya po yan. So paano mga Dabbercads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.